ng Sunshine Philippines Movement Cebu Chapter, mas naging determinadong mapangalagaan ang mga protected areas sa lalawigan. Si Charmaine Balagon sa report live mula dyan sa Barangay Lusaran sa Cebu City. Charmaine, magandang tanghali. Sa magandang tanghali, Admar at MJ, mga kapartners. Tama at tugma ang mga advokasya ng Sunshine Philippines Movement sa pamamagitan ni Pastor Apollo C. Kibuloy para sa isang protected area tulad ng Central Cebu Protected Landscape o CCPL. Dahil ito'y nakasentro sa pangangalaga sa ating kabundukan, lalo na ang inaalaga ang watershed na pangunahing supply ng tubig. Malawak ang Central Cebu Protected Landscape, mga kapartner, dito sa probinsya ng Cebu. Ito'y may sukat na 29,000 or more than 29,000 hectares. Saklaw nito ang malawak na kabundukan at watersheds sa kalagitnaan ng probinsya. Matatagpuan din sa CCPL ang mga endemic at indigenous species. Kaya taong 2007 ay ganap ng naging batas ang Republic Act number 9486 upang protektahan, pangalagaan at panatilihing rehabilitated ang mga katangian dito sa lugar. Kasama sa naturang batas ang striktong paggamit sa mga natural resources ng lugar, pagputol ng mga punong kahoy na walang permit bilang criminal act at pagkilala sa mga tinatawag na strict protection zones. Sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources Region 7, nagkaroon ng pagkakataon ng SPM sa pamamagitan ni Pastor Apollo C. Kibuloy na makapagtanim ng 800 tugas seedlings sa Barangay Lusaran, Cebu City. Pagamat may kalayuan ng lugar, mga kapartner, grabe, handa ang mga volunteers ng SPM na suungin ang halos 2 oras na biyahe mula syudad papuntang Barangay Lusaran, ang pinakahuling barangay ng Cebu City na kung saan makikita ang 2 ektaryang Lusaran watershed. Halos mag-alas 6 na kaninang umaga nang marating ng mga volunteers ang barangay at sadyang kamangha-mangha ang aming nasakpihan, mga kapartner. Sulit ang biyahe, ang haba ng biyahe dahil sa ganda ng berdeng tanawin dito sa Barangay Lusaran. Malago ang agrikultura, mga kapartner, para sa mga taga-Barangay Lusaran dahil sa malawak na lupain na kanilang tinatamnan. Kadalasan sa kanilang pananim dito, mga kapartner, ay mais, iba't ibang gulay, sili, maging mga bulaklak. No? Kanina nakita natin yung mga malawak na pananim na mga bulaklak dito. Kasama ng mga taga-KOJC at SPM volunteers sa pagtatanim ng mga tuga seedlings ay ang mga taga-DNR, Penro, maging ang sangguniang barangay ng Barangay Lusaran at ang mga sangguniang kabataan. Ayon sa DNR, nakita nila ang determinasyon ng SPM na makatulong sa CCPL dahil ayon sa kanilang record, taon-taon ay nagsasagawa ng tree planting activity ng SPM sa iba't ibang barangay na sakop ng protected area. Ngayon ay mas nauunawaan pa ng SPM at mga volunteer ang kahalagahan ng mga pinangangalaga ang lugar na ito dito sa Cebu dahil sa benepisyong dulot nito sa atin bilang mga mamamayan. Tulad ng watershed dito sa Lusaran, malawak ang naaabot ng supply ng tubig sa pamamagitan ng watershed na ito, kaya dapat lang na huwag ihinto ang pangangalaga sa mga kabundukan na nakapalibot dito sa pamamagitan ng walang hintong pagtatanim ng punong kahoy. Kanina, naabutan natin ang barangay kapitan at nagpapasalamat siya dito sa movement na ginagawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy dahil kahit sobrang layo ng kanilang lugar ay nakapagbigay tayo ng oras at panahon para makapagtanim doon sa kanilang lugar. So kanina ang mga kabarangay sa Lusaran ay nasaksihan din kung paano natin ginawa yung ating pagtatanim, although hindi natin sila kilala because they are just recommended or nirecommend lang sila ng DNR sa atin, ay naging bukal sa loob ang kanilang pagtanggap sa atin at nagpapasalamat sila, mga partner MJ and Admar, na nagdala tayo ng malulusog na mga tugas seedling sa kanila. So, yan muna ang update dito. Charmaine, mula dito sa... Yes. Maitanong ko lang, kasi ito palang nakikita natin ngayon, ay parte pa ng Cebu City. Kasi akalain mo kung itong nakikita natin ng mga footage, mga aerial shots, walang gaanong gusali, walang gasali, walang mga kabahayan. So ito'y parte ng Cebu City. Marami pa bang mga lugar na bulubundokang areas sa Cebu City ang walang mga malalaking mga puno? Yes, actually, merong 22 barangays na nakapaloob dito sa tinatawag na Central Cebu Protected Landscape. Meron dito sakop ang Compostela, may Liluan pa, may Consolacion,
maging Balamban. So napakalawak nito, no? Akalain mo 29,000 hectares ang sakop nito. So once na ikaw pala ay nakapaloob dito sa protected area, maraming restrictions, Admar and MJ, no? So kagaya ng sinabi mo kanina, walang masyadong structure. Dahil yan ay pinagbabawal din. Once na ikaw ay diniklara na protected area, bawal magtayo ng kahit anong struktura kung walang permit. That's why, no, kung makikita mo, may mga kakaunting kabahayan, pero yan ay mga datihan ng mga residente. So kung meron mang magtatayo ay very controlled na siya or kontrolado na, maging ang mga pagputol ng kahoy ay talagang documented by the DNR, papaalam ka talaga, dahil ito ay pinapangalaga ang lugar. So kung kayo mga kapartner ay nandito, mamamangha ka kasi puro green talagang makikita mo, no? Kakaunti lang yung mga kabahayan at napaka-peaceful ng lugar. Kaya nga sabi ng ating mga volunteers kanina, first time nila nakarating dito sa layo daw ng lugar pero nandito pa rin sila sa loob ng Cebu City. Mapalad tayo, no? Kasi isang karangalan ng SPM na makapagtanim ng 800 tugas na seedlings dito sa watershed dahil ito makakatulong pa rin para dito sa Barangay Lusaran upang mapanatili ang kalusugan nitong watershed na ito. Para lang mabigyan ng description yung ating mga kababayan dyan sa pinaka-syudad mismo, no, sa Cebu City, marami pa bang mga punong kahoy sa paligid or mga sementado na, puro na bakal yung mga nakikita? Dahil napakahalaga na mapangalagan itong nasa area ng Barangay Lusaran kasi at least man lang, no, kung sa pinaka-sentro mismo wala nang gaano mga punong kahoy, itong kabundukan ay lalong mapangalagaan. At kung mapapansin natin dito sa mga video footage na ipinadala ninyo, wala na talaga yung mga matatayog. Siguro na-imagine natin kung noon pa, no, hindi pa naabuso itong kalikasan natin, matatayog yung mga puno, napakakapal na malaking tulong, lalo na ngayon dyan sa Cebu City, talagang mayabong na ang syudad, partner Charmaine. Yes, ang Cebu City ay may 80 barangay. So kung nahati ito sa dalawa, may coastal and itong tinatawag na mountain areas po. So kung manggagaling ka sa city, it took us 1 hour and 40 minutes bago kami makarating sa Barangay Taptap. From Barangay Taptap, doon na nagsimula, or from Lahog, let me say Lahog. Dito sa Lahog kasi, kapartner Admar, dito may mga hotels pa, pero overlooking the city na ito. So kung magpapatuloy ka pa hanggang sa kaduluduluhan naman, ay Cebu City pa rin, pero maraming barangay or mountain barangays, no? Kung doon sa city, pinoproject nila na maraming buildings, pero once na umakyat ka ng Lahog, yan ay mountain area na yan. Mountain barangays na makikita mo dyan. Hanggang makarating ka ng southeast part ng Cebu City. Kasi itong national highway dito sa Lahog, going upward, ay lulusot ka naman sa kabilang side na or northern eastern part ng Cebu province. Okay. So dito banda, walang buildings. May mga buildings, may mga coffee shops, may mga kakaunting mga struktura, pero kontrolado na kapartner, MJ and Mark. Pero accessible naman siya, no? Kumbaga, meron pa bang mga parang ecotourism site dyan sa lugar na talagang pwedeng ma-develop at yung awareness ng mga kababayan natin dyan sa Cebu, lalo na sa pangangalaga ng ating kalikasan, ay mananatili? Yes. Speaking of tourism, kapartner Admar and kapartner MJ, alam mo bang may very healthy na tourist industry ang Cebu, no? And apart sa pagpo-promote ng kanilang mga beaches dito sa Cebu City, ay meron din silang ini-introduce na mga lugar which is dun sa mga area na bulubundukin na. Kaya meron na doong mga activity naman or mga tourist attraction na doon na very controlled naman. Like for example, pag-visit mo sa mga flower areas o yung mga tinatawag nila na flora and fauna, meron yan dito sa mountain area ng Cebu City. Bukas na din ang turismo dito sa lugar sa pamamagitan ng mountain camping, mga ganon, na mga activity. Dahil bukod sa city tour ay Cebu City ang mayaman nila na kabundukan sa pamamagitan ng turismo.
Partner, ano ang commitment ng DENR since sila ang nagbigay ng location para sa ating activity ngayong araw? Tutulong ba sila sa monitoring, sa pagtitiyak na yung mga naitanim natin ay talagang tutubo? Kapartner Andre, napakaganda ng tanong, no? Kasi kanina sa sasalaysay ng representative ng DNR, ay talagang nagsaliksik din pala sila patungkol sa SPM, and they found out na taon-taon talaga na nagsasagawa ng iba't ibang tree planting activity dito sa mismong protected area. Kaya nga, mula nung alaman nila na tayo pala ay regular na nagtatanim dito sa kanilang CCTL, ay tinulungan nila tayo na makakuha ng mga malulusog na seedlings through Department of Environment and Natural Resources. And then, kanilang commitment is ang barangay mismo ang magpo-follow up sa pangangalaga ng mga itinanim natin na mga punong kahoy. So, together with the barangay captains and the barangay councilors, nag-usap ang DNR and ng barangay na pagkatapos ng aming pagtatanim ay sila naman ang magpapatuloy na mapangalagaan ito. Alright, maraming salamat. Dagang salamat, Partner Charmaine Balagon, gikan diha sa Cebu City.